Isang blockbuster na trade ang ginawa ng New York Knicks at ng Minnesota kahapon mga idol. Kanilang pinadala itong si Karl Anthony Towns sa Knicks at bilang kapalit ay matatanggap nga ho ng Minnesota si Randle at si Donte DiVincenzo. Ngayon sa video ito ay ating pag-uusapan kung sino nga ba ang nanalo sa trade, ang Knicks ba o ang Minnesota? Marami ang nabulaga sa trade nito kung saan parang hindi naman talaga dapat na i-trade itong si Karl Anthony Towns considering na naging maganda yung kanilang performance nung nakarang season at kung saan kung ating ilalagay sa season na ito ay parang sila'y totoong contender na siyang magpapahirap din sa ibang kupunan. Aba, nakuha na sana ng Minnesota itong magandang resiping ito. Karl Anthony Towns, Rudy Gobert kasama si Anthony Edwards subalit kanilang pinakawalan pa si KAT. Sa Knicks naging maganda itong kanilang pagkuha dahil instant contender na, mas lumakas palalo ang Knicks. Jalen Brunson, Mikal Bridges, mayroon pang Josh Hart at itong si Karl Anthony Towns. Ang kanyang taas ay 7-footer mga idol. Swak siyang gawing center. Tsak na yan talaga ang papel na ibibigay sa kanya. Ngayon, sa Minnesota naman, itong si Randle, yung kanyang taas ay 6'9". Hindi masyadong kataasan kumpara kay Karl Anthony Towns. Siyempre dahil dyan inaasahan na siguradong hihina yung kanilang depensa sa loob. Nahihirapan kasi yung mga kalaban sa Minnesota, especially kung magsasabay sila Karl Anthony Towns and Rudy Gobert. Nahihirapan silang makapag-penetrate sa loob Para sa akin lang hindi ko naman ina-underestimate yung kakayahan ni Randle, pero para sa akin lang, mas magaling pa si Karl Anthony Towns kumpara sa kanya. Si DiVincenzo naman, so far tumaas sa kanyang value dahil sa kanyang magandang numerong kinakamada noong nakarang season at kabilang din siya sa mga magagaling na shooter ng Knicks. Magkakaroon na sana ng reunion ang Knicks mga idol sa kanilang apat na manlalaro kasama si DiVincenzo, Brunson, si Bridges at si Josh Hart. Ano nga bang asahan dito? Siguradong mag-a-adjust yung chemistry ng Minnesota kay Julius Randle. Samantalang si Karl Anthony Towns naman ay okay na siya sa Knicks dahil yung head coach doon na si Coach Tom Thibodeau ay naging head coach na din ng Minnesota. Hindi na siya bago sa mga diskarte o sa playing style na ginagawa ni Coach Tom Thibodeau. Ngayon sa kabuuan, sino nga ba ang nanalo sa dalawa? Definitely ang panalo sa trade nito ay ang Knicks. Lumakas pa sila lalo at ramdam yung kanilang kalakasan sa Eastern Conference. Samantalang itong Minnesota, humina sila. At yun ang malaking kamalian na kanilang ginawa sa pagtitrade kay Karl Anthony Towns. Dahil sa kanilang grupo sa Western Conference, kinakailangan nila itong katulad ni Karl Anthony Towns para ibangga sa mga malalaking star player din ng mga kupunan sa Western Conference, especially kay Jokic sa Denver Nuggets at sa ibang kupunan pa. Lamang naman talaga kung mayroon kang dalawang big man, kung mayroon kang twin tower. At yun nga ang malaking pagkakamaling ginawa ng Minnesota. Well, para sa inyo mga idol, sa inyo ako'y magtatanong sa inyo sino ang sa palagay nyo ang nanalo. E-comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Kumita ng totoong pera sa Epoch Game, dito ka na maglaro. Yung Medefruit ang paborito ko, isang pindutan lang pwede kang tumamba ng malaki-laki. Mayroon pang color game, mayroong Dragon Tiger, pipili ka lang dyan, napaka-basic manalo rito. Para makapaglaro, pinutin ang link na nasa comment section at mag-fill out, magparehistro muna. Yung phone number mo, gumawa ka ng password mo, yung referral ID, isama mo na rin. Pagkatapos, pinutin lang ang send at magpapadala yan ng verification code at siyang ilalagay mo dyan. Mayroon kang matatanggap na daily bonus araw-araw na pwede mong gamitin. Pwede ka na makapaglaro, mag-cash in mga idol, at manalo ng limpak-limpak. San ka pa? Dito ka na sa Epoch Game.